Ah, Kumusta? hindi masyadong mabuti. Bakit po nakaganyan kayo? Bakit kayo nagtatago ng muka? Kitang-kita naman eh. Pangit kasi kaya tinatago kong kalahati. Ay, wala pong pangit ang ginawa yung Diyos. Tama ka dyan, ma'am. Kumusta po? Okay lang naman, ma'am. Ikaw, Okay lang din po. sino Ilan bang, taon na po kayo? 51 pa? 51 na, ma'am? 51. May asawa? Wala na. Dati. Daan. Ano po yun, hiwalay? Hiwalay kayo? Parang ganun na, hiwalay na. Parang ganun. Process na po. May anak? Siya, may anak siya. Hindi naman ako nanganganak eh. Oo nga po. Ilan po yung anak niyo? 3 po. Ba't po kayo nagsasara ng muka? Ng bibig? Hindi, ano kasi, may bungi yung ngipin ko na kaya. Hindi pa ako nakapagpustiso. Ay, bungal ba? Ganyan. Okay lang naman. Ganyan ka lang. Hmm. Walang problema. Oo, kita mo? Hindi naman pangit. Walang pangit sa sa tao. Ang pangit yung ugali. Bagay. Sabi nga nila, Ilan po yung anak niyo? 3, ma'am. Ilang taon po sila? Yung eldest ko, lalaki, 24. Noong October. Tapos yung pangalawang babae, 17, running 18. Tapos yung bunso, 13. Babae rin. Ilang taon po kayong hiwalay ng asawa mo? 4 years na. 2020, 21, 22, 2019. Binilang talaga ni ma'am. Ako din 6 years. Ang ganda mo raw, sabi ng pamangkin ko. Ay, salamat. Wala akong pera. Nalakay ko yung ano mo, eyeglasses eh. May asawa na po ba yung asawa nyo? Yun ang hindi ko alam, ma'am, kasi naniniwala ko rin sa kasabihan na ang ex daw hindi raw pwedeng kaibiganin. Ano bang kasabihan nyo? Hindi ko alam. Ano po yun, sir? Ang ex daw hindi raw pwedeng kaibiganin kaya wala nang balita sa kanya. Hindi Okay klaro. lang naman para sa mga bata. Kaya ko naman yung mga anak kung wala siya eh. Dati pa naman, nagsama pa kami, ako naman lahat ang kumakayod. Rina nga siya sa bahay, Rina. Nasa poder yung mga anak mo? Nandoon sa kanya actually kasi iniwan ko yan sila doon sa probinsya, nagtrabaho ko sa Manila. May kadahilan ng sumunod siya dito kasi kisko daw, kolehiyo na yung panganay. Kailangan doon yung tumulong sa pagtrabaho samantala hindi ko na mahiningi sa kanya yung sa akin lang. Alagaan yung mga bata, maging mabuting asawa. Rina ngayon sa bahay, Rina. Pinagmayabang pa nga na prinsesa siya doon eh. Prinsesa siya sa bahay namin. Ewan ko kung bakit Sana hindi pa Rina. meron pang hinahanap na kung ano, na pag kinausap mo in private na magsasama pa kami, sasabihin man sa'yo, nagdrama ka na naman. Meron yun. Pagka ganun. Kung hindi nakikinig sa mga partner nila nang parang wala silang pakialam. Tapos, pag mabandang huli, pag meron akong naramdaman sa kanya, medyo hindi kakaibang kilos na foul sa isang may asawa, yung bang tinatawag na delikadisa. Pag binanggit mo sa kanya yan, nagagalit. Anong palagay mo sa akin? Ganito, ganyan, ganyan. Insecure ka lang kasi malayo yung age gap kasi namin nung ex ko. Bata siya. Oo. Ako ngayon 51, siya ngayon. Basta ako 1973 ako siya 81.
Oh, bata nga. 17 years old siya nung kinasal kami. Dito kami sa Manila. Pwede ba din? Underage siya? Oo, kaya dito kami sa Manila dati. Kasi pumunta sa bahay, pinikot ako. Pinikot. Sinang namikot? Ikaw o siya? Yeah, pumunta sa bahay, hindi na umuwi eh. Ay. Kasi gwapo man daw ako nung araw. Ah? Bakit ngayon din? Hindi na, pinagpalit na eh. Ha? Ano po bang trabaho nyo? Driver ako, ma'am. Pero, Jeep? taxi, doon ako tumagal. Nung naghiwalay kami, doon ako pumasok ng taxi driver kasi para ako makamove on. Ang una ko talagang pinambuhay sa kanila, construction kasi skill ako sa construction, finishing mason, tile fitter. Yan yung binuhay ko sa kanila. Doon ko binuhos yung oras ko. Halos, kung may pasok nga lang ng linggo pumapasok ako para lang talaga. Kasi siyempre, wala tayong pinag-aralan eh. Para lang talaga na maging rina siya doon sa bahay. Wala siyang problemahin, kundi gumasto na lang, lumustay, pag walang pera, mainit ng ulo. Kasi kung tatlo yung anak mo, dapat alam mong kontrolin ng pera. Kasi mahirap maghawak ng pera pag nasa bahay ka. Yun, kung ikaw. Pero siya, wala sa bokabularyo niya yun. Pag tinatanong mo, magkano ba talaga ang budget mo sa isang araw? Yung bang tinuturuan ko siya, baka siyempre, mas may edad ako sa kanya. Kumbaga nga hindi pa man ako naging driver noon, pero ginamit ko na yung manobela, paano siya i-guide. Hindi pa man ako naging driver, pero alam ko na kung paano patakbuhin na halimbawa sa sakyan si Simplang, alam ko na kung saan ako kakabig na hindi ko may bangga. Kasi although skill na ako sa construction noon, naghahanap pa rin po ako kasi ng yung ako sa bahay. Mahirap mag-budget. Mahirap mag-budget talaga pag nasa bahay ka, lalo na kung nag-aaral yung mga bata. Kaya nga, alam ko, kaya nga tayo tinatanong ko siya, magkano ba talaga yung gagastusin mo sa isang araw para yun yung pinaka-bracket natin. Kaya kahit papano, ginawa ko nga dati yung example nung mga libor ko kasi dati nung construction ako, pumasok ako ng transport na maghiwalay na kami 2020. Pero nung 2020 pababa, construction ako noon. Tapos in-example sa kanya yung sahod ko na 500 tapos yung labor 350. Sabi ko, yung labor ko nakakatabi pa yung asawa niya, 350 lang ang nangupahan din ng bahay. Tinatanong ko lang naman kung magkano ba talaga para maging bracket ba. Tinuturuan ko siya ng bracket yung bracket na yun na tinatawag, nakuha ko rin doon sa architect ko. Naturuan mo, itong bracket niya. Pagka ganyan na hinahanap mo, huwag mo na ibigay sa akin, mga ganun mga sagot ba? Kaya pagdating sa ganung usapan, nauwi kami sa Bangayan. Kaya hindi ko na siya kinukulit, bahala na. May time pa nga na ako na mismo nung nagkaroon ako ng license, pero hindi pa ako nag-constraint pagmamaniho. Iniipit ko yung sa isang linggo 500 sa lisensya ko. Para lang makatipid. Mga 3 linggo lang ako. Nakatikin na ako ng batok sa kanya. May pirak. Hoy, kasi nagkataon na nagkagipit-gipit kami. Kung mangutang ko muna doon, wala akong pira dito. Sa kahalukay ng kahalukay niya, nahalukayan yung lisensya ko, yung inipit-ipit ko doon sa resibo, nakita niya 3,500, sabi niya, walang hiya ka? Walang hiya ko doon, utang-utang sa tindahan, meron kang pira, di pang babae mo to, sabi batok. Di ko mo yan. Pinakuha ko na sa kanya, simulan, hindi na ako nagtabi. Ganun yun siya, Pwede na ako matulog. Pagdating naman sa private, na nahalata ako sa kanya, medyo may kakaiba ng galaw na medyo foul na sa isang may asawa. Yung pagkaroon ng delikadisa, pag pinag-usapan natin na ano ba talaga, kontento ka ba ito sa mga private na bagay? Oo naman, laging oo naman, minsan nagalit pa. Pero ewan ko ba kung bakit bandang huli hindi pala na kontento. Ganun talaga. May mga tao talaga na na meron silang hinahanap ng hindi nila makita sa
sa'yo tapos hanapin nila sa iyo. Pero mali yan, di ba? Bilang isang may asawa na kasi kasal kayo eh. Lahat ng problema, anong problema ni lalaki, sasabihin doon sa 17 pa lang babae. siya nung kuya Ha? Buti, pero 17 pa lang siya nung kinasal kayo. Buti na yung valid yung nyo, kasal nyo. Ito nga, napag-usapan natin. Nung nandito kami sa Manila, napilitan na akong ilibin siya kasi pinalayas man siya doon ng magulang ko sa bahay kasi sinabihan nga siya na hindi pa muna pwedeng mag-asawa kasi ito ganyan, nagagalit tuloy siya. Sinagot-sagot yung nanay ko. Ano kasi yun, bunso kasi sa kanila yun tapos spoiled sa magulang. In short, maldita suplada. Yan yung tuloy. At saka ngayon mga kapatid ko, ano raw pinakain niya sa akin at nagtagal daw kami ng ganun katagal. Bilang niyang may edad sa kanya, sagot ko lang naman sa kanila, ganito kasi kako yan. Sa relasyon, walang hari, walang reyna. Kick and give. Kung alam mong apoy yung isa, tubig ka. Buhusan mo siya tubig pag apoy siya. Pag mahal mo kasi isang tao, lahat naman gagawin mo eh. Pero wala tayong magawa. Dumating sa point na pag after 20 years, na-realize niya na hindi pala ako gwapo. Ayun, naghanap ng gwapo. Ikaw naman magkwento, puro naman... Ala, ang ganda nga nagkwento pa kuya. Okay lang ba sa'yo? Sabagay, hindi pa naman si DJ umawat eh. Eddie, wow. Ang taging ko si DJ naawat. Yun yung kwento ng ano ko, yung masakit na masaya kasi hindi ko naman sinasabing nagsisi ako kung bakit pinakasalan ko siya. Kasi meron pa rin mga bagay na pinagpasalamat ko dahil unang-una binigyan niya ako ng mga anak na mababait, mga gwapo at gwapa na hindi nagmana sa akin, matalino. Pinikot ka nga eh, di ibig sabihin gwapo ka din. Marami naman sabi na gwapo ako, lalo na yung nanay ko. Ayos, DJ, ayos. Tama yun. Nanay ko, mayroon pa rin nagsasabi na, ang gwapo mo, may pira ka ba dyan? Isa lang wala katakat na. Sa gilid. Tapos po, nung naghiwalay ba kayo ng asawa, wala kang naging ka-live-in o naging girlfriend, mga ganyan? Natakot na ako, ma'am. Kasi umpisa nung ganon-ganon na nga, nasabi ko, ito nga 20 years mong binibebe, 20 years mong ina-spoil, nakuha ka pang ang baliwalain. Lalo na kaya yung bago mong makilala. Kaya sabi ko, bakit ka sumali dito? Bakit ka sumali dito? Sumali ako, ma'am, kasi ang sabi ko kasi, marami kasi nagtatanong kung mayroong darating na magkakagusto sa'yo, mag-asawa ka ba? Sabi ko, hipokrito naman ako kung sasabihin kung hindi. Ang sabi ko, kung mayroong darating at siya yung manligaw sa akin, saka pa ako. Ay, ibig sabihin, pag siya yung manligaw sa akin, gusto talaga ako, asin ako. Hindi yung liligawan ko siya, tapos maging kami lang dahil ay naawa siya sa akin. Ganyan. Pagdating ng panahon, wala rin. Bigla din siya mag-disappear na hindi mo mamalayan. Yun ang naging Depende kung ang makita mo, hindi naman lahat ng babae o lahat ng tao
manloloko kasi meron lang talaga yung mga tao na Nagkataon lang talaga. kaligayahan lang nila yung ano, ganyan. Doon, tama ka dyan sa, ano mo, ma'am, tama ka sa word na ginamit mo. Kaligayahan lang nila ang iniisip. Tapos Kasi ako mula nung mag-asawa ko, nung gwapo-gwapo pa ako nung araw, bago pa lang kami nagsama, marami na rin tukso pumasok sa akin. Meron nga, hindi ka natukso. Meron nga akong babaeng nakausap na ako, ano bang nakikita ito sa akin? Paiwatig-iwatig ba talaga na? Yung magkausap kami tungkol sa ano, siyempre hindi ko naman nililihim sa kanila kung anong ugali meron ng asawa ko. Sinasabi ko, ba't ka mag-tiis dyan? Ganyan pala ugali niyan. Guwapo ka naman, sabi ko, ikaw naman, nabubula ka naman. Pero hindi ko talaga, isa na yun sa mga tukso eh. Gwapo-gwapo pa ako nung araw. Pero ngayon na pangit na ako, hindi ko na naririnig yung mga ganun. Pogi ka naman. Yung mga pamangkin ko lang na sip-sip nagsasabing pogi ako eh. Sip-sip? Hindi naman po sa itsura nakikita ang kagwapuhan, kagandahan ng tao. Sana all. Sa ugali. You know? Sana. Tama ka doon, Diba? tama ka doon. Kung sa ugali lang, ma'am. Sino yung nag-agree? Marami na sabi sa akin yan. Hindi man raw ako gwapo, pero gwapo naman raw yung puso ko, sabi nila. Tama po, tama po ate. Yan, meron nagpapaluap sa gilid. Ikaw naman, ano namang dahilan ng hiwalayan ninyo? Nangapit bahay. Sumakabilang Habang bahay. nasa malayo po. Yan, nangapit bahay. Tapos Nandito. bumuwi ka, wala. Tapos pag umalis ka, sila ulit. Kaya nagsawa na din. Ay, ano ba? Sus, kung ako siguro ang makapag-asawa ng gaya mo na talagang tumulong sa paghanap buhay para may tagod yung pamilya, tapos ako maiiwan dito sa Pilipinas, nako, kahit 5 siguro, hindi ko sasayangin. Ipundar ko ng ipundar. Oo, kasi ang gusto ko lang, yung kung ano yung trabaho ng babae sa bahay, yun lang yung gawin niya, yung alagaan niya yung mga bata, pagluto niya sila, ihatid sa school, sunduin, ganyan lang. Yung trabaho ba? Kasi kahit ako naman na yung nagtatrabaho, okay lang kasi ako na yung nandito. Kaya, Wala, naghanap eh. Naghanap ng iba. sarap siguro magkaroon ng partner na ganyan, no? Di ba? Sana all. Kung naging tayo siguro, mayaman na tayo ngayon kasi yung bahay natin, ako lang gagawa eh. Ay, Paso na po eh. haloy mo, di ba? Oo. Tapos palibasa driver na ako ngayon. Pag uwi mo, bibili tayo ng e-bike. Ako magmamaniho, hindi tayo kukuha ng driver. Tama, di ba? At papaaral ko ba ng mga anak mo, kuya? Yung kolehiyo ko, wala na ako ganong ginastusan kasi scholar man yun. Wow. Allowance, at saka yung boarding house. Tapos yung dalawang Ano yan? Ano? IT. Actually, Tatlo pa sila nag-aaral. Graduate na nga sana yun nung nakaraan pa, kaso nung hiwalayan namin, naapekto-apektuhan yata siya daw. Ayun, tumigil pala ng isang semester, hindi ko alam. So ngayon, graduate na talaga siya. Sa dalawan yung anak mo pa na nag-aaral. Yung dalawang babae, grade 11. Grade 11 yung pangalawa, tapos grade 8 yung bunso. Ang anak ko, babae at lalaki. Yung panganay ko is second year college. Tapos yung bunso, grade 10. Okay. Tanong ko na pala kung ilang taon ka na, no? Natanong ko na, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ilang taon ba sa tingin mo?
Sa tingin ko, to be honest lang, nasa mga 40. 6. Magdagan mo ng 6. 46. Oo. 1970. Lagi pala ng agwat natin. Eh, wala namang age doesn't matter. Kung Wow, sana all. kaano Yan ang yung gusto tao. kong marinig. At saka, sa edad na to, hindi na kailangan ng anak. Kasi kung halimbawa may anak ka na, may anak na ako, Hindi na kailangan kailangan yun. ng anak. Company ka Oo. lang. Oo, basta maganda yung Ako pa naman, ma'am, samahan. Okay. gaya ng sabi ko sa iyo, tinatamad na akong magpaligoy-ligoy pa. Mhm. Nasasabihin, matagal na kasi ako nag-subscribe dito kay pa-on-off lang, kay DJ. Meron iba sasabihin niya, sige, doon na kayo, mag-chat-chat na lang kayo kung anong usapan nyo. Walang. Pero ako, mas maganda nga yung buong mundo eh. May sakto yung, tatanungin ko kagad si girl, tatanungin ko, kung sakasakali ba, may gusto ka rin ba sa akin? Kasi ako, kahit di ba mo tanungin, may gusto naman ako sa'yo. Ay, sabay ganun. Oo. Kailangan ba natin... Diretso talaga. Oo. Kasi gaya na sinabi ko nga, sa edad natin, hindi na uso yung... Kasi pag once na... ibig sabihin, pag Pusa at saka aso kasi. nakapapanood, tunay talagang walang kasabit-sabit. Wala nang mga gulo. Kasi yung iba, may nililihim pa pala yun. Sinabi lang hiwalay, yung pala, hindi. Totoo yun. Hmm. Meron po akong naging lately lang, pero LDR din. Kaya lang wala, biglang naglaho. Biglang naglaho na parang bula ng yung sabong panlaban na keke. Biglang nawawala yung bula. Hindi kagaya ng Kasi time maraming na talagang bulang-bula. Maraming tawas yun. Matamis ang dila mo, kuya. Na? Kaya hindi mo pa Matamis ang dila mo. Sinipsip mo na ba, ma'am? Sinupsop mo yung dila niya siya. Matamis? yan pa nangalita. Nakakaon sa bitaan. Kasi yung tatay ko kasi nung araw, palibasa junior ako, yung kinukuha yun ng mga kumpare niya kung merong haranahin na babae. So marunong ka mangharana, kuya? Ang magaling kumitara yun, yung tatay ko. Ako mahilig din ako sa gitara. Ang kaso nga lang, yung gitara walang kahilig-hilig sa akin kahit anong gawin. Galing. Wala akong masabi. Tahimik si DJ, tingnan mo. Yeah nga eh. Yung background lang na Oo, nakikinig sa'yo. Nakikinig sa kwento mo. So, anong balak mo? Balak ko? Saan? Ngayon ang sabi ko, target to the point nga eh. Wala nang paligigigoy pa. Bullseye talaga. Oo. Hindi naman kung sumali lang ako dito na friends lang yung hanap ko, marami mo akong friends sa Facebook. Tignan natin, kuya, kung magkaano yung likes natin at kung magkaano tayo. Magkakaroon ng palad. Oo, balak sa puwet. Joke lang. Basta kung chat-chat, sige lang. Wala namang problema. Kasi ako naman naghahanap lang din naman ako ng totoo. Mapaglibangan. Yung hindi manloloko, yung hindi babaero, yung hindi manggagamit. Kasi nagamit na ako minsan. I mean, yung syempre abroad,
ganyan. Tapos, Nanghiram ng pera. Bagay, hindi naman may ano niyan. Hindi naman kita ano po yun, DJ? Ginamit. may sinasabi si G. Ano po ibig mo sabihin na ginamit ka? Ano po yun? Nagkita kayo tapos ginamit ka lang? Ano po, sir, TJ, yung, hindi po sa, mahirap po kasi yung magsabi dito kasi mamaya sabihin mayabang ka or ano. Alam mo na yung, ano, Yung point. Yung point. Nakuha ko yung point mo. kasi po mahirap magsalita naman na baka mamaya sabihin mayabang kasi nasa abroad ka, ganyan. Di kung ginamit ka ma'am, sigurado ginamit mo na rin siya. Quits lang. Ay, hindi po, DJ. Oh, LDR nga eh. LD. Ay, ano ba ibig mo sabihin gamit? Hirap-hirap po. Okay. Marami po niyan dito. Kaya nga, lagi kong pinapaalala ho yan sa mga sumasali. Pag meron na pong money involved, no, yung pag-uusap ninyo, hindi pa nga kayo nagkita, personal, i-block mo na. Oo. Yung sa akin ng mga yung tinatanong ko, yung bang feelings ba na sa mata makikita, kaya ko sinabi ko na, ngayon pala nakikita kita, may gusto ako sa iyo. Pero ikaw, sabi mo tingnan natin, nakikita na nga tayo, hindi ko ba makatingin? Alam ko yung kanta na yun, kuya. Sa mata makikita ang aking damdamin. Ba? Galing. Baka mamaya nilalaro niya. kasi hindi mo ako masagot ng diretso, kakanta na lang ako nito ng hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda at hindi ko na sana pinansin. Depende kuya sa depende sa pag-ano natin. Kasi ako walang problema sa akin kasi kung ang tao matino tapos yung hindi bastos kausapin ganun. Pero syempre pag OFW ka kasi kapag ka LDR hindi mo maiwasan sa isang tao yung kumbaga halimbawa kami busy kami sa trabaho namin, madalas busy kami sa trabaho yung kapag meron bilang ng oras na parang sinasabi nila wala ka ng oras sa akin, ganyan yung sinasabi nila. Oo. Ugali Kaya pag yan ng LDR ugali yan ng mga millennial, yung wala ka ng oras sa akin. bilang bilhin niya, lahat pa, pati yung mga naghahanap ng nasa malapit lang. Kasi ako since kasi na dalaga ako, abroad na ako tapos nag-asawa ako, after ko nanganak din 11 months yung baby ko. 15 ako, ganyan. Pero abroad pa. Kaya parang hindi siguro. Yung lalaki din, kumbaga parang siguro gusto niya na nandun ka lang. Siyempre, walang kabuhayan kung ikaw na yung pwedeng trabaho, bakit hindi? Hindi naman reason. Tapos, Hindi naman reason yan para sirain mo yung kasi alam mo naman kung bakit ka nakarating dyan. Alam naman niya bakit ka nakarating dyan. Di ba? Kaso wala. Oo. Kung ikaw tatanungin ko, hindi mo man siguro ginusto na magkalayo kayo, di ba? Pero sa Oo tao, naman, kasi siyempre, sakitin kasi yung panganay ko, kaya nag-abroad ako, tapos every monthly siya naggagamot. Tapos kailangan ko pa rin mag-abroad, ganyan, hanggang sa tuloy-tuloy na, kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Sabi ko, ako na rin lang naman yung nagtatrabaho na ako, ituloy ko na lang, tapos siya pwede lang mag-stay sa bahay kahit na ako na lang yung magpapadala, ganun. Basta wag lang manloko. napaka sarap pakinggan ng ganong mindset ng isang babae. Sa'yo, masarap, pero dun sa Sabi ko nga, kung noon pa tayo ang pinagtagpo, baka mamaya may mansion na tayo ngayon. Oo nga. Oo. Baka lalo kang ma-inlove sa akin pag ako nag-design ng mga mansion natin. Oo naman, kahit di ako uuwi. Siyempre, uwi ka rin every 2 years. Basta alam ko na yung tao, mapagkakatiwalaan ko kahit nasa malayo ako. Oo.
Mm. Kasi once kasi na kasal kayo, at sagrado na kayo, yung sex naman na ginagawa nyo, sagrado yan eh. Mm. So, hindi mo na kailangan na hanapin pa yan eh kung ano. Huwag kang magdigkas ng mga ano, Ay, hindi naman pagalitan. masama. Ayaw ko kay di. Sa tingin ko, hindi naman foul pag ganun. Kasi nandoon nga yan, pag nag-ano ka ng biodata, di ba? Sex, Ah. aim, o kaya if, male or female. Oo, di ba? Nandoon nga sa biodata yan eh, pag nag-apply ng trabaho. Ayos yun ah. Ayos yun. Yan nga. Ganda. Ano mo kuya? Taga saan yung ano mo probinsya mo kuya? Ako ma'am, Mindanao ako ma'am eh. Agusan del Norte. Saan sa Mindanao? Agusan del Norte. Butuan City. Pero nandyan na kayo sa Manila. Ngayon dyan ka na Oo, lagi. andito. Oo. Kasi 1996 Pati pa mga anak ako. mo. Yung mga anak ko ngayon, nandoon sa probinsya ng ex ko kasi nandoon ngayon sila. Nag-aaral pa eh, mahirap magpa-transfer. Pero pag nakagraduate na yung mga yun, dito rin sa Manila magpuntahan kasi yung mga, iwan ko lang doon sa dalawa kasi hindi ko pa alam kung anong course nilang kinukuha. Yung, kasi high school pa lang, yung panganay ko IT, sure talaga yun, sa Manila din bagsak noon kasi wala mang mapasukan doon ng ganong trabaho. Oo. Yung IT. Sa probinsya, wala kang mapasukan doon. Antike yun sila eh. Ikaw nga, ano nga ba sa'yo, ma'am? Ha? Ano nga ba yung province mo? Isabela. Isabela nga, Rod. Ilocano. Ilocano. Ay, iba ako, hindi Ilocano. Mas mahirap intindihin yun. Oo. Yung iba Parang no? ibon sa nila. Oo, malalim na Ilocano yun. Hindi mo na Ilocano. Parang kung anong salita, basta iba iba yun. Ay, ano, tinagan mo pala? Emma. Ima. Okay. Emma, ang pangalan. Taga Isabela. Ay, ayatin na ka. Ano yun? Hindi mo naintindihan? Ay, ayatin na ka. Mali yung... Ayayatin na ka. Ay, ayatin ka ako naman. Ano yun, na isang ano ka lang kuya, na isang tingin ka lang? No? Anong isang tingin? Isang tingin ka lang. I mean, sa ano ba? Dito lang ba? Tapos ay ayatin kan. Kas dyan. Ganun. Yun na nga. Sabi. Target to the point nga eh. Wala nang paligoy-ligoy eh. Oo, pero wag kang mag-ano dito. Hindi yan totoo. Alin? Ito yung mukha natin, hindi yan totoo. Pangit yan. Eh sabi ko nga sa'yo, di ba kumanta na ako sa mata magkikita? Muta. Wala sa mukha yan. No, sa mata lang yan. Unang tingin lang sa mata. Alam mo na kagad kung gusto ng tao, hindi. Ganun ba yun? Oo, di ba magtaka ka Ganyan meron mo, makita? Oy, bakit yung asawa niya ganyan, Ay, wala na kayo doon. Basta sa mata niya, sa mata ng katinginan niya. Diba, meron nga sinasabi na love at the first sight. Oh, ba't na, ibig sabihin, ang mata talaga yung, kahit ano pang itsura niya, basta nagkagustuhan kayo sa mata. Oo, yung puso yun kuya, yung nagsabi, hindi yung mata. Kasama na rin yung mata, makapagsabi ba yung puso kung hindi niya nakikita? Lagi nga, sa lahat na yung mga maliligaw ng mga bulero, yung mahilog ng bola, unang kita ko pa lang sa'yo. Mga mapupungay mong mata. Oh, yun ang unang binabanggit eh. Tapos kasunod doon, yung mapupula mong mga labi. Okay. Anong susunod?
Yung mga ngiti mong nakakahumaling na ika nga nila. Yan, kasama na yun doon, pero ang pinakaunang binanggit talaga yung mata. Mm-mm. Ay, ito ay contact. Bigyan na ng uhuli kung nagsasabi na totoo, hindi yung tao eh. Pag tinignan ka sa mata, Sa mata. pero pag, Paano nga rin pag yung mata mo is ganyan? ayun, pag halimbawa eh, hindi naman ano ang paningin, na akala mo hindi ikaw tinitingnan, pero ikaw pa rin yun. So ano na? Ano na? No, yung sabi ko, Lalamig ko. nilalamig ka na kaagad. Hindi, kasi medyo malamig. Tapos, Aircon naka-aircon yata yung... ka. Oo. Malamig sa mahangin, ma'am. May nervyos ka pa yata. Huwag kang nervyosin. Hindi naman ako gwapo eh. Malamig sa ano, kasi naka-aircon na kami. Nasa kwarto. Malamig talaga dyan. Hongkong na Hongkong. Pero alam, Lumalamig na dito. alam niyo po yun, yung nag-uusap lang kayong dalawa. Pero wala na pala tayong oras. No? Naku, naubusan na kami. Hindi pa rin talaga sila mumuo eh. Chat na lang, kuya. Paano tayo Walang makakontakan problema. nun? Pwede naman, dyan, oh. Nakaano naman tayo dito, naka-attach naman tayo dyan. Magle-left lang si DJ. Kayo na lang matira, sir. Kaya tudo mo na diskarte mo kay ma'am. Opo. Good luck, sir, ha? Sige. Opo. Siyempre, gwapo tayo. Dito. Sana, hindi na ako lalamigin sa Pasko. Tuloy-tuloy po kayo sa pag-uusap ninyo sa off-cam. Maraming salamat sa time. Happy weekend. Salamat Okay. po. Thank you, DJ. Thank you. Sa lahat.